Pilipinas, oras natin, 6 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Dahil hindi tumitigil sa pagkayod ang mga manggagawa, tuloy din ang ECC sa proteksyon sa mga manggagawang nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho. Higit 5 taon nang umaalalay, nagbibigay kaalaman, benepisyo at inspirasyon. Hatid ng DZRH at ECC, Employees Compensation Commission. #ECC, Work-Related. Kasama ang action woman ng ECC, Executive Director Attorney Kaima Velasquez at sina May Binauhan at Yuel Reyes. #ECC, Work-Related. Sagot ka ng Employees Compensation Commission. Good morning! Magandang umaga. Kumusta na po kayo, Luzon, Visayas, Mindanao? Siyempre pa, mainit ang umaga natin. Pero mamaya maitit din ang ating mga pag-uusapan. At yan po ay tungkol sa ating mga manggagawa. Kapwa manggagawa. Dahil ngayon po ay ika-5 na tayo sa buwan ng Marso. It's March 5, 2025. Mga kaibigan, ito yung isang oras na naman na ating pag-uusapan, talakayan para po sa mga benepisyo at serbisyong hatid po ng Employees Compensation Commission. At syempre para po ito sa mga manggagawang nagkasakit, na aksidente o kaya po namatay ng dahil po sa trabaho. Welcome back po sa #ECC Work Related. Ako po si May Binauhan at syempre kasama po natin mula po sa ECC ang action woman pa rin, ang Executive Director, Attorney Kaima Velasquez. Magandang umaga, Idikay, at syempre Happy Women's Month. Miss May, magandang umaga din. At syempre magandang umaga sa ating mga listeners at viewers. At syempre, na-mention mo, Miss May, unang Miyerkules ngayong buwan ng Marso at ngayon ay sineselebrate natin ang Women's Month. So napakaganda ng tema ng ating Women's Month this year. Anong tema natin, Miss May? Babae. Sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Ang ganda ng tunog, di ba, Miss May? Oo, important na represented ang mga kababaihan sa bawat sektor na ating industriya para umangat talaga yung ating bansa, di ba? At syempre, Miss May, sa sector natin dito sa radio, in-evict muna natin si Sir Yuel, di ba? Yes. Dahil Women's Month. Naunahan mo ko. Parang kinulong lang po namin saglit. Oo. Babalik po siya dito after ng March. Sa April po, nandito na si Sir Yuel sa mga naghihintay sa kanya. Yes po. At dahil nga ngayon ay parang super power ng mga kababaihan dahil nga buwan natin. Dapat daw yung mga kalalakihan na nagsisilbi sa atin ngayon. Tama ba yun? Oo nga, Miss Sir Yuel, coffee please. Joke lang po. So, gusto lang po natin i-guarantee na ang ECC po ay nasa likod ng ating mga kababaihan. So, kung may mangyari po aksidente or untoward incident sa inyo sa trabaho, ang ECC po ay nakasuporta sa inyo bilang inyong proteksyon sa inyong mga paghahanap buhay sa araw-araw. Mabuhay po ang ating mga kababaihan. Yes, tama ka dyan, Idikay. Mabuhay tayong mga kababaihan at syempre tayo po ay sumasaludo, no? At lubos ang ating paghanga sa ating pong hanay, lalong-lalo na sa hanay po ng mga kababaihang manggagawa. Idikay, sandali lamang. EC Question. #ECC Work-Related sa DZRH. Eto, nung nakaraang episode natin, Idikay, di ba, dami nating mga napag-usapan at tiyak, marami pa rin natutunan yung ating pong mga manggagawa, lalong-lalo na yung ating mga listener and viewers. At syempre, patungkol po yan sa ating pong mga programa sa EZ, no? Yung ating tinatawag na EZ program, Idikay. Yes, Miss May. So, ngayong 4th episode natin, marami tayong isi-share sa ating mga ka-ECC. Kasi dati, napag-usapan natin tungkol sa mga work-related injuries or accidents na nangyari sa trabaho. Ngayon namang araw na to, pag-usapan naman natin yung mga tinatawag nating occupational diseases na covered din ng ating EC program.
Oo, tama ka dyan, Idikay, dahil sa ating pong pagtatrabaho, no, sa ating pong paghahanap buhay, talaga namang hindi natin maiwasan magkasakit. Di lalo na ngayon, tag-init na naman, Oo Idikay. nga, Miss May, naramdaman mo ba? Di ba yung mga classes nagsuspend na ng Yes. pasok, Ng pero hindi face-to-face. pwede magsuspend ng trabaho, yun ang problema. At kahit na mainit sa labas, kailangan nating sumugod para sa ating mga kabuhayan. Ayan, tama ka dyan. Pero bago tayo magtuloy-tuloy sa ating pong talakayan ngayong umaga, ibigay muna natin, eto na, ang tanong na inaabangan po ng ating mga ka-ECC. Ayan, Idikay, eto. Easy Question. Nako, Miss May, alam mo ba na pag may nakakakilala sa akin na ako si Action Woman Idikay, Apo. tinatanong nila ako, pwede ba daw i-leak ko yung easy question? Sabi sa akin kahapon. Pwede ba? Pwede? Sabi ko, alam niyo po, nalalaman ko na lang din yung easy question sa morning, so hindi ko po pwedeng i-share sa inyo. Saka, easy question na nga. Kailangan pa ng leakage. Hindi, joke lang. So, natutuwa po kami at excited yung ating mga listeners at viewers na malaman ng easy question para po sa opportunity na manalo ng ECC merchandise. Oo, mamaya mahaba na naman yan. Oo nga, Miss Haba May. ng mga sasagot. Excited tayo para mag-share badge sila at mag-share ng hashtag ECC Work Related. So, ang question po natin this morning, Ano po hindi yun? na natin sila papahirapan, Miss May. Nasa titulo na ng ating programa. Sagot ka ng ECC basta blank ang nangyaring sakit or aksidente sa'yo. Yun, oh. Ano kaya yun? Ang hirap, no? Ang easy na nun, Ang easy. Hindi ko alam kung tatabi ako dito, makikita nila sa likod ko yung sagot. Oh, parang gano'n. Diba? Malapit na. Andito yata sa likod ko. Sa likod mo Idikay. din, Miss Oh, May. eto. Oo, diba? Kaya nga sa Cheating. ating pong mga nakikinig ngayon at mga nanonood, i-comment lamang po ang tamang sagot sa aming pong comment section. Meron pong ECC merchandise. 3 yun, winners. 3 winners pa rin tayo. Pipiliin po natin. Pero tandaan, ayan, wag niyo pong kakalimutan, ha? Yung tinatawag na, ilagay po ninyo, tama ba yun, Idikay? ECC, hashtag ECC Work Related at share batch. No? Hindi po kayo mananalo pag wala po yan. Kaya tutok lamang po kayo ngayong umagang ito sa ating pa rin pong programa. Siyempre sa hashtag ECC Work Related. Dahil sabi nga po natin, ang mamaya ma-announce na rin natin yung ating mga winner. At siyempre, samahan nyo na kami sa aming pong talakayan ngayong umaga kung kayo po may mga tanong. Alam ko naman lagi kayo naka-ready. Mamaya, yung mga tanong bibigyang daan po natin dito po sa ating easy program, maaari po kayong mag-text sa ating text line. Ating text line po ay 0919-282-6485. Again, 0919-282-6485. O kaya po, pwede naman po kayong mag-comment sa ating pong live streaming. Ongoing na po yan. Meron na pong mga nagtatanong right now sa DZRH News at syempre sa ECC. Mamaya, sasagutin pong lahat ni Idikay ang inyo pong mga tanong. Hashtag ECC Work Related sa DZRH. Ayan na po. Ready na ba tayo, Idikay, sa ating talakayan ngayong umaga? Ready, Miss May. Excited tayo sagutin ng lahat ng katanungan ng ating listeners at viewers. Siyempre, unahin na natin to, Idikay, Doon po sa nakarang episode natin, napag-usapan po natin kung ano-ano yung mga tinatawag na injuries, di ba, Idikay? At pagkaka-aksidente, na siyempre, cover po ito ng EC program. Pero ngayon, talakayin po natin, ano-ano ba yung mga pagkakasakit, na covered po ng ECP, Idikay? Magandang tanong yan, Miss May. So, last week nga, napag-usapan natin yung mga injuries na work-related. Ngayon naman, ang work-related na pagkakasakit ay yung tinatawag na occupational diseases. So, ito yung mga sakit na dulot or nagmumula po sa trabaho or yung conditions of work, yung condition nyo sa trabaho na dahilan para magkasakit kayo. At syempre, dahil lahat naman ng tao ay nakakasakit, hindi naman automatic na pag nagkasakit ka, work-related na to. Paano natin ngayon malalaman kung work-related or hindi? Paano nga ba? Oo Idikay? nga, 'di ba? So parang kailangan kasi may official tayong listahan ng mga occupational diseases sa ECC. So sa ngayon po, Miss May, meron po tayong 33 na list ng mga diseases na official na kasama na makakategorize natin as work-related.
Iyon, 33. Pero pwede po bang magbigay tayo ng mga halimbawa, idikay, nung mga sakit na saklaw o sakop po ng ACC? Oo nga, Miss May. Actually, napakarami kasi nung 33. Tatlong tatlo? O, 33 para medyo mas madali. 33 mga pagkakasakit na to. Pero po, para sa ating mga listeners at viewers, bigyan po namin kayo ng example. So, occupational asthma po. Ito po yung hika na occupationally related. Kasama pala yun. Isipin mo yun, hikain ka, Oo. work-related. So, yung iba po, pagkabata pa lang, dala na nila yung asthma nila. Pero po, minsan nakaka-develop tayo ng occupational asthma dahil po sa trabaho natin na expose tayo sa alikabok, usok, chemical, tulad ng mga factory workers, construction workers. Ito po ay occupational asthma na pwede po makover ng ECP. Meron din po tayo occupational deafness. So, pagkabingi po ng dahil sa trabaho. So, again, Miss May, meron naman Yung po tayong yung mga sanhi ng ingay. Oo, ano? yung overly exposed ka sa malalakas na tunog sa iyong trabaho, kaya nakaka-develop ka ng deafness. So, katulad dito, ang ating mga construction workers, mga tao po na nagtatrabaho sa malalaking makina or machinists or mga factory workers din po na malakas ang tunog sa kanilang mga lugar ng paggawa na na-expose sila dito. Oo, lalo nga naman sa mga construction worker, pagka makita mo yung mga trabaho nila. Oo, di ba? Yung mga pukpukan tayo nga Pukpukan. na nasa tabi na naririnig natin to, ingay na tayo. Lalong-lalo na sila na nandun sila sa area kung saan talaga lumalabas tong ingay na to. Oo. Meron pa tayo isa na pa. example, pneumoconiosis. So, very medical yung ating Pneumoconiosis. yes, Miss May. So, alam ko dito sa DZRH, marami tayong mga medical doctors na nagbibigay ng medical advice sa ating mga listeners. So, I'm sure marami din naka-experience na ng mga medical terms na ganito. Ito ay para sa mga manggagawang exposed sa alikabok, carbon at silica. So, silicone na gaya ng mga miners or minero. So, ilan lang po to, Miss May, sa mga sakit na tinatawag nating occupational diseases. Compensable. Oo, yan. Ibig sabihin, pwedeng bayaran ng ECC. So, tandaan po natin, meron tayong 3 parang category kasi hindi naman po exclusive yung list natin na 33. Basta po may panganib sa inyong trabaho na naging sanhi ng inyong sakit, so may risk factor. Ang sakit ay nakuha sa trabaho, iyon, or dahil sa pagkakalanta dun sa risk na pinag-usapan natin. At syempre, may tamang tagal ng exposure upang makuha yung sakit. So, hindi naman po usually sa deafness, di ba? Hindi naman po ibig sabihin isang beses ka na-expose sa maingay na lugar, mabibingi ka agad. Although may mga pagkakataon na ganito kung sobrang lakas, pero yung length po na exposure ay atin din po sinusuri para po malaman Kung hindi na kinaya. Oo, yun 'di ba? Minsan sa tagal nung exposure mo sa alikabok sa Yes. nade-develop yung asthma, sa una naman sisipudin ka lang, parang ganyan. So, ito yung mga factors na tinitingnan natin at binabantayan para makita kung work-related siya. Ayun, kasi kapag pinag-usapan natin exposure, depende yun Siyempre, nasusukat ba yun, idikay? Yes, Miss May. Actually, sa next time po, invite po natin ulit si Safety Man naman, si ED Jomar Batino from Occupational Safety and Health Center. At sila po ay may mga programa at mga technical services na inaalok sa ating mga employer para magkaroon tayo ng measurement ng mga risks sa ating mga work environment. So, pag nalaman mo yun, yung malalaman mo, gano'ng katagal ka lang dapat expose sa ganitong risk para ma-minimize po yung long-term effects sa ating mga manggagawa. Idikay, doon sa occupational asthma, follow-up ko lang. Yes, Miss May. Oo, lalong-lalo na dito kasi may mga talagang sobrang manigarilyo, di ba? So, meron mga pagkakataon na laging dumadaan sa iyo yan or kahit na may mga area pa na pwede sila manigarilyo, but then, kumbaga very sensitive ka na. So, yun ba kasama ba yung pagka ikaw may findings na nag-pneumonia ka? Di ba? Dahil sa smoking habits ng iyong mga coworkers. Opo. In theory, Miss May, dapat hindi kasi meron na tayong batas na pinagbabawal ang paninigarilyo sa mga lugar ng paggawa, di ba? Yes. Pero po kung mapapatunayan na ito ay isang risk na nangyayari, so meron po tayong mga employees na nagtatrabaho halimbawa sa bar o sa restaurant na allowed ang smoking, ito po ay pwede makompensate kasi po
po, work-related din. Mhm. Halimbawa po, di kay kapag ka po yung sakit wala dun sa listahan ng ECC. Ayan. Pero merong sa tingin nakuha ito dahil po sa trabaho, meron po bang pagkakataon na yung manggagawa makakakuha din po ng benefit niya mula sa ECC? Ay, nako, Miss May, ayan, kahit wala sa listahan, maaari pa rin pong maaprubahan kung mapapatunayan na ang trabaho ang naging sanhi ng kanyang pagkakasakit. So, maaari itong pumasok sa tinatawag natin na increased risk theory. Opo, Miss May. Hindi natin kayang ilista ang lahat ng sakit na maaaring makuha. At from time to time, nagde-develop tayo, di ba, Miss May? Kumbaga, maraming sakit na lumalabas na hindi pa natin na-discover ngayon. So, tuloy-tuloy din po tayo na pag-a-assess dun sa mga sakit na work-related kahit po wala sa opisyal na listahan ng ECC. Opo, ano po kaya yung ilan sa mga sakit na yun, Idikay? Yung tinatawag na wala sa listahan? Ay, nako, Miss May, nakakatuwa. Meron akong dalawang example para sa iyo ngayong araw na to. So, para lang ma-appreciate na ating mga listeners at viewers, ano ba yung tinatawag nating increased risk theory. So, isang halimbawa nito sa mga listeners natin na call center agents or mga teachers na yung mga profession, I think baka ikaw, Miss May, covered ka dito, madalas gamitin yung boses. Yung salita ng salita. Yung boses. O bagal sa mga Pagka nangungungo na, o paano na yun? Affected na yun. Di ba pag may sore throat kayo, di ba, hindi ka makapagtrabaho. Ano bang dahilan nito? Except na siguro kung sinasermonan mo pala yung anak mo, kaya sumakit yung throat Pagpasok mo. ko, Hindi, mabait naman. So, ito yung mga profesyon na madalas natin gamitin yung ating boses. So, nagkakaroon yung iba ng chronic laryngitis na tinatawag or nagkakaroon sila ng vocal cord nodules. So, itong mga sakit na to, nako-cover natin. Meron kami isang particular na claim na nag-file siya sa SSS, na deny sa unang pasada, pero nung inapela siya sa ECC, ay nag-grant po ang kanyang claim. Opo. At ginamit natin ditong theory, ang increased risk theory nga, para ma-cover natin yung kanyang pagkakasakit. Kwento ko rin siguro, meron pa kami isang case naman sa GSIS naman na yung isang empleyado ay hypertensive at diabetic. So, nung pumasok siya sa trabaho, hypertensive and diabetic na siya. So, alam natin minsan ang tawag natin dito ay lifestyle diseases. Ibig sabihin, ito hindi naman exactly work-related talaga. Nakukuha mo to sa yung pang-araw-araw na buhay. Pero, nung na-deny yung kanyang claim, siya po ay isang driver ng isang government agency, na-stroke kasi siya habang nasa trabaho. So, again, yung stroke po, pwede siyang hindi work-related, pwedeng work-related. Pero itong kanyang particular case na ito, napag-alaman na yung mga circumstances before yung attack niya ng stroke, katulad po na napapabuhat siya ng mabigat paminsan-minsan or na-expose nga po sa over na init habang naghahatid ng kanyang mga pasahero, na-reconsider po yung kanyang claim at na-cover ito as work-related. Ayun. Ibig sabihin, parang nag-complicate, no? May mga naging komplikasyon, Idikay. Parang tama ini-increase niya yung risk. So, parang doon tayo mag-hashtag ngayon sa increased risk. So, dadagdagan yung mga pagkakataon na nagkakaroon ka ng overexposure para magkasakit ka or ma-trigger yung iyong pagkakasakit. Ayun. At para po sa ating mga manggagawa, anong dapat nilang gawin, Idikay? O lalong-lalo na ito, nakaranas na nga sila ng tinatawag na occupational diseases, at paano po yung proseso halimbawa sila po mag-a-apply na yung filing. Miss Bay, lagi natin pinapaalala sa ating mga nakikinig at nanonood na ang pagpa-file po para sa private sector ay responsibilidad ng inyong employer. So, mag-reach out po tayo sa ating HR officer or admin officer para po sila ang magtulong sa inyo para mag-file ng inyong EC claim. So, gawin lang po natin dito, ipakita po natin yung ating kumpletong dokumento kasama po ang ating medical records, ang ating employment history, yung mga tasks po na ginagawa natin para sa employer natin, katulad po ng job description, submit na rin po natin ang medical records, laboratory. So, lahat po ng related dun sa inyong pagkakasakit, ibigay nyo po sa HR nyo para po masubmit sa ECC at finally, makabigyan po kayo ng EC benefits. So, again, Idikay mahalaga yung papel dito ng mga nasa HR para yung pagproseso ng mga manggagawa, hindi naman ganun kahirap, di ba? Yes, Miss May. May mga pagkakataon kasi hindi sila natuturuan, di ba? Opo, Miss May. So, bukod po sa ating mga manggagawa na ating target audience din po natin yung mga HR at admin officers para po matulungan ninyo ang inyong mga empleyado na under po sa inyong pangangalaga. So, sa
sa private sector po, may SSS sila yung magsasubmit ng inyong employer or HR officer. Pero po sa public sector naman, GSIS, kailangan po ang manggagawa mismo ang pumunta sa opisina, pinakamalapit na opisina ng GSIS sa inyong lugar. Meron bang responsibility ang employer, Idikay, no, para makaiwas naman sa pagkakasakit? Ito ba yung mga programa na tinatawag para ma-manage yung occupational diseases sa office? Ay, Miss Peg, responsibilidad po na ating mga employer na panatilihing malusog ang kanilang mga empleyado. So, mandated po ng PD 626 na magbigay po ng or mag-require ng pre-employment na medical examinations. Kasama din po sa responsibilidad ng employer, di ba po, sa ating occupational safety and health, na mag-provide sila ng medical facilities. Depende po sa dami ng mga empleyado na nagtatrabaho sa lugar ng paggawa. Kasama po dito, Miss May, halimbawa, kailangan, pag may ganitong number ka na empleyado, kailangan meron kang doktor na naka-duty sa yung opisina or sa yung factory, or kung hindi man po ganun karami yung mga empleyado na nagtatrabaho dito, pwede pong occupational nurse or at the minimum po doon sa ating mga micro or small na businesses, required po sila na magkaroon ng first aider sa kanilang mga lugar ng paggawa. Oo, mahalaga yun. Mahalaga yun, Miss May. May mga pagkakataon kasi nangyayari biglang aksidente, di ba? Tapos wala palang pwedeng mag-respond. Hindi mo maiiwasan. Dapat po, bukod po sa mga tao or mga profesional na magbibigay po ng paunang panlunas para sa ating mga manggagawa na nagkasakit or na aksidente, kailangan din po meron tayong mga medical facilities na magre-respond dito. So at least po meron tayong maliit na clinic, depende po again sa size ng inyong establishment, na meron kayong clinic or first aid center, at meron po tayong mga paunang lunas, 'di ba? Yung mga basic na gamot or yung mga gauze, alcohol, disinfectants, ito po ay mga parte ng responsibilidad ng employer para sa kanilang mga employees. Dapat naka-standby na yan. Oo. Pero syempre kung may physical na ganyan, Idikay, dapat meron din yung mga programs, like mga healthy, workplace, mga ganun diba? na program. Napakahalaga. Yes, Miss May. Kami dito, meron kami mga exercises Opo, diba? yes. May ganun para mapalakas mo rin yung, yung health ng iyong mga empleyado. May mga employers nga na nagpo-provide halimbawa ng gym memberships para sa kanilang mga empleyado. Wow, sosyal. Diba? Kung medyo may kaya. Kung iba naman po, binibigyan na lang sila ng Zumba na pinapanood sa YouTube, diba? Tapos bibigyan na sila ng kwarto para magkaroon ng pagkakataon na mag-exercise yung mga manggagawa. Ayun. Ano naman po yung mga possible na dahilan, Idikay, para hindi ma-approve yung easy claim? Kasi kailangan ng mga manggagawa yan Kahit na lalo na yung pagkakasakit po o kaya po na aksidente, nakuha naman talaga sa trabaho. Yan, Miss May, 'di ba? So ang una nating qualification para dito, kailangan po work related. Hindi ko alam kung sagot ba yun sa isang tanong kanina. So dapat po work related. At kung hindi po work related, of course hindi po natin mako-compensate under the EC program. Pero kung sakali po, baka naman sa SSS o sa GSIS mako-cover kayo. Pero po hindi po lahat ng pagkakasakit or pagka-aksidente sa trabaho ay covered. Meron po tayong tinatawag na exempting circumstances. Exempting. Oo. So, hindi po ibig sabihin na nangyari sa trabaho covered agad. Meron po tayong mga pagkakataon na kailangan po nating i-deny. At pag sinabi ko po sa inyo yung listahan nitong pagkakataon na to, maintindihan niyo po kung bakit. Una po, intoxication or pagkalasing. Sobrang lasing. Intoxication. So, ibig sabihin, lasing ka na, tapos na-aksidente ka, hindi ka po namin i-cover kasi nga, syempre, pangalawa po, willful intention to harm oneself or another. So, ito po yung parang sinasadya mo, nasaktan ang iyong sarili o ang kapwa-tao mo or kapwa-empleyado mo or yung boss mo. Ibig sabihin, ikaw yung aggressor. So, may ginagawa ka masama laban sa iyong kapwa ikaw or yung sa sarili mo. Yes, Miss May. So, halimbawa, ginantihan ka or nag-self-defense siya, tapos sabi mo, work-related to kasi nasa opisina ko. Ito po ay hindi i-cover ng ECC. At ang huli po ay tinatawag nating notorious negligence o matinding kapabayaan. Anong ibig sabihin yan, Idikay? Ay, nako. Matinding kapabayaan. Oo. Ano yung mga yan? Ibig sabihin, ito yung mga chance na sinabi na nakasulat dito sa kwarto, may isang pinto. Warning, do not enter. Parang ganyan. Hazard inside. Okay. Tapos pumasok ka pa din. Yun yung mga pagkakataon na parang sinadya mo na, parang hindi ka talaga nag-exercise ng ingat, kaya nagkaroon ng pagkaka-aksidente, Miss May. Ayun. Parang sa kalsada,
Huwag kang tumawid, nakamamatay. Di ba, Miss May? Ganun na nga katindi yung Oo, and yet, yung paalala. may tumatawid pa din, di ba, Miss May? Yun yung nagiging problema. So, kapag may mga pagkakataon na sinasadya mo or hindi ka talaga nag-exercise ng ingat, isa pang example dito, Miss May, nagpo-provide si employer mo ng halimbawa, personal protective equipment. So, Yes. tawag natin dyan PPE. Tapos, binibigay na sa'yo lahat. Safety shoes, safety helmet. Kompleto na. Kompleto, safety gloves. Tapos, nagtatrabaho ka, ayaw mo isuot. Sabi mo, Oo. mainit, hindi kaya. Parang ganun. Sinasadya mo. Pag na-aksidente ka dahil wala kang PPE, yan po ay hindi namin i-cover. May pagkakataon na madedeny yan. Oh, so dapat pala sumunod. Number 1, di ba? Opo. Sumunod sa rule. Binibigyan na tayo ng mga paraan para proteksyonan ng ating sarili at hindi pa rin natin ginagawa. Eh, So, what madedeny about, yan. Idikay, halimbawa, yung aksidente, dulot ng sobrang pagkalasing nga po. Bakit hindi ba yan kasama? Tapos, yung droga, di ba? Oh, kasama po yan. Intoxication din po yan. Hindi po limited sa alak ang intoxication. So, drugs and alcohol consumption in the workplace. Sa lugar po ng paggawa, bawal na bawal. Pero po, ginawa nyo pa rin. So, kaya po sinasabi natin dito na hindi po talaga natin maaaring i-cover ito. Kasi po, pag kinover natin, Miss May, parang ini-encourage mo yung mga ganong gawain na hindi naman natin gustong i-encourage sa ating mga manggagawa. Ibig sabihin, parang deliberately, Nananadya. sinadya mo na lang. Oo, Diba? Parang Miss May. Alam mo naman na bawal, Opo. ginawa mo pa rin, di ba? Diba? Yung mga drunk driving nga, diba? Halimbawa, nakainom ka sa gabi, gusto mo umuwi, nagmamaneho ka, bawal yan. At sa criminal offense po. So, kung gagawin mo din to sa opisina at nagkaroon ka ng aksidente, definitely po, hindi dapat ma-reward ang iyong kapabayaan at hindi mababayaran ang inyong easy claim. Like yung sa mga construction worker, di ba? Idikay. Pagkatapos yung mga umiinom yan, di ba? Tapos biglang, di ba, may nangyayaring ganito Totoo, sa aksidente. Miss May. Nandun sa premises ng Opo. Kasi di ba stay in sila. Yes, So, merong exception to the rule yun. exempting circumstances to, Miss May. Hindi po namin kayo mako-cover kung ang inyo pong dahilan ng pagka-aksidente ay inyong pagkalasing. Yun pala yun. Anyway, para po sa kalaman ng ating mga kaisising manggagawa, ano ba yung ibig sabihin ng notorious negligence na pinag-usapan natin kanina, pero paano malalaman ng empleyado na meron silang matinding kapabayaan? Yun nga lang, sabi nga natin deliberately, di ba, Idikay? Nga, Miss May. Pwede elaborate nga natin yun. Pag-usapan pa natin. Ano po ba yung mga examples ng extreme na kapabayaan? Yes, Ayan. oo, Yun nga, mahalaga tulad yun. ng example kanina, nakasulat na sa door na may warning na do not enter without authorization or Yeah. if you are not unauthorized personnel, keep out. Tapos pinilit mo pa rin pumasok. Pagpasok mo, yung pala may malaking makina doon na may moving parts at na-aksidente ka, definitely hindi ka mako-cover. Kasi ito ay dahilan ng iyong kapabayaan kaya nangyari yung aksidente. So, isa pa dito, Miss May, yung sa mga electrician, di ba, yung meron silang mga safety protocols na sinusunod. Yes, yung yes, lock-in, lock-out, yung mga time-in, Time tag-out. out. Yes, Miss May. Kapag hindi mo sinunod to at tinuruan ka naman ng employer mo kung paano to gawin, dapat hindi ka talaga mako-compensate kasi parang ikaw na mismo ang nagdala sa sarili mo sa peligro. So, yan. Example din po yan Oo. ng ating kailangang ibantayan tuwing nagtatrabaho Pero may mga tayo. consideration pa rin ba sa ganyang notorious Idikay? Oo Or, naman, Miss May. like halimbawa, sabi nung manggagawa, meron pa rin, alam mo na may mga alibay ba? Diba? Idikay. May mga ganyan para alam makakuha ng benepisyo Totoo naman yan, Miss May. So, hindi naman automatic. So, again, kung may pagkakataon po na na-aksidente kayo at may napansin kayong konting kapabayaan. So, kailangan po kasi dito notorious yung negligence para hindi kayo makover. So, konting kapabayaan lamang, opo, maaari pa rin silang makover or makompensate. Or halimbawa, Miss May, si employer, sabi niya, nag-provide naman ako ng PPE pero hindi sinuot ni employee. Yung nangyari. Pero po sa practice kasi nung employer doon sa lugar ng paggawa, hindi naman niya ine-enforce etong rule niya. So mayroon nga siyang signage na wear PPE and yet yung supervisor nakikita niya si employee niya na walang suot, hindi niya sinisita. Si manager nakita niya na hindi naka-PPE yung empleyado, hindi niya man lang winarn or ni-remind si employee na suot mo yung PPE mo. Ito po ay mga pagkakataon na wala namang notorious negligence kay employee at kumbaga naging habit
na na-form na doon sa lugar ng paggawa, dapat po kasi si employer yung may responsibility na i-remind din ng ating mga empleyado na sundin mo yung mga safety protocols na nakalagay sa ating opisina. Kaya mahalaga yung papel dyan, idikay ng mga supervisor di ba? Yes, Lalong-lalo Miss na May. kapag ang trabaho sa construction, ma-remind sila na isuot nyo yan kasi kailangan Suot nyo yan. Opo. Kasi minsan, sabi nyo nga, naging habitual, hindi ginamit. Tapos nandun na yung aksidente. Yun na Yes, yun. Miss May. Naku, Diba? sa susunod po, i-invite po natin si ating ED Jomar Batino, safety man, kasi po ang dami niyang insights tungkol dito sa pagsusuot ng mga PPE at ano yung mga kailangan natin na gawin para proteksyonan yung ating mga sarili sa lugar ng paggawa. Isa na lang idikay para ma-remind yung ating mga kapwa manggagawa, ano-ano pa rin yung mga benepisyong pwedeng ipagkaloob po ng ECC sa mga nagkasakit ng dahil po sa trabaho. Ay, so Miss May, kailangan natin i-remind yung ating mga nakikinig at nanonood. Meron po tayong EC benefits na katulad ng EC sickness, medical reimbursement po. So, ibig sabihin yung nagastos niyo sa inyong pagkakasakit, hospital bills, check-up, gamot, pwede pong i-reimburse ng ECC yan. Meron po tayong cash assistance na may 10,000 pesos kapag nagkaroon po tayo ng permanent partial disability or maaari din po tayo makakuha ng disability benefits. At again, nagbibigay din po tayo ng mga prosthesis kung sakaling aksidente naman. Pero ito po, pinag-usapan natin kasi dito, mga sickness, mga pagkakaroon ng sakit. So, yan, Miss May. Okay, so maya-maya po ang tabayanan po ninyo. Sasagutin lahat yung mga tanong ninyo tungkol pa rin po sa ating ECC at EC program. Kaya tutok lang po kayo dahil magbabalik pa rin po ang hashtag ECC Work Related. Hashtag ECC Work Related sa GCRH. Nagbabalik po hashtag ECC Work Related. Lagi ba kundi sa attorney Edie Kai Velasquez. Edie Kai. Miss May, syempre magandang umaga po ulit sa ating mga listeners at viewers sa inyong mga tahanan, sa kotse, sa biyahe, kung nasaan man po kayo. Maraming salamat po sa pakikinig. Ayun, at syempre ngayon pasadahan na natin, Edie Kai, ang mga tanong ng ating pong mga nakatutok ngayon sa ating program. EC Question. Eto na, easy question, easy sagot din ito ni Edie Kai. Si Ma'am Ruth San Diego may tanong, kahit po ba nakuha na o nakakuha na ng sickness benefits sa SSS, may makukuha pa rin po bang benepisyo at tulong sa ECC? Ay, Miss Ruth, kung ang pagkakasakit po ay work-related, katulad ng ating hashtag, kayo po ay maaari pang makakuha ng benepisyo galing sa ECC at ito po ay on top of or pangalawa sa inyong SSS benefit. So, sa SSS po, sa ating pangpribadong mga manggagawa, pwede po ang double recovery of benefits. Ibig sabihin po, doble ang inyong benepisyong makukuha bukod po yung SSS claim nyo at bukod din po yung ECC. So, applicable po yan sa Private sector. Opo. Unfortunately po sa GSIS, hindi po pwede ang double indemnification. So, one time lang po tayo. Either GSIS or ECC benefits po ang ating makukuha bilang mga pampublikong manggagawa. Paano daw po kung may dati ng sakit sa puso pero inatake na naman sa oras ng trabaho at namatay? Ay, naku. Pasok pa rin po ba yan sa ECC? Tanong ni Sir Danny Ligaspi. Sir Danny, so at eto po, dito natin ipapasok mismo yung pinag-usapan natin kanina na responsibilidad ng employer mag-provide ng pre-employment examination at round of clock care para sa kanilang mga empleyado habang nasa lugar ng paggawa. So, isa po dito na mapag-uusapan natin mismo yung concept ng pre-existing condition. So, usually po, ang sakit sa puso, hindi naman siya exactly or 100% galing sa trabaho. So, malamang po, minsan nangyayari na ito ay pre-existing na. So, malalaman po na employer na meron na kayong pre-existing condition pag nag-submit po kayo sa inyong pre-employment examination. Ayun. So, sa kaso po ni Sir Danny, doon sa example na sinite niya, hindi po ito mako-cover kung mapoproof po na ang kanyang sakit sa puso ay pre-existing na. Ibig sabihin, nag-exist na siya bago pa siya pumasok sa trabaho. Pero po, ang advice po namin sa mga ganitong kaso, kung hindi po kayo sure at lalo na po nangyari sa lugar ng paggawa yung
atake sa puso ng inyong kakilala, may pagkakataon po na pwedeng ma-relate or work-related itong heart attack niya. So, mag-submit po kayo ng mga documents sa SSS at hayaan niyo po ang ating mahuhusay na medical evaluators na tingnan yung kaso para po malaman natin kung maaari pa po siya makover as work-related ng ECC. Oo, dyan mo naman nahangaan yung ECC pagka nag-evaluate Oo. Talagang kapakanan ng mga manggagawa, idikay, Miss May, gustong-gusto nakikita. Yung mga namin konsiderasyon ba, di ba? Opo, saka Miss May, yung technical working group namin na nag-evaluate nito, composed po ng 5 mga doktor galing sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na tumutulong po para i-evaluate ng mahusay yung mga claims na ating mga manggagawang nagkasakit. Ito yung susunod na tanong, punta tayo sa barangay level kasi yung barangay tanod daw po, nagtatanong, pasok din po ba kami sa ECC at covered po ba yung nakagat ng aso habang nagpapatrolya? Ang tanong po na yan galing kay Sir Reynold Flores. Sir Reynold Flores, unfortunately po as of today, hindi po covered ng GSIS ang mga barangay tanod. So, hindi po kayo official na rehistradong miyembro ng Government Service Insurance System. Kahit na po kayo ay nagagawa ng serbisyo para sa ating mga kapitbahay, sa inyong mga kabarangay, importante po yung serbisyo na binibigay nyo sa inyong mga kabarangay, hindi po kayo covered ng GSIS. So, ang advice po namin sa inyo, sir, miyembro po kayo sa SSS as self-employed. Opo. So, dito po sa self-employed, sabihin nyo, barangay tanod, at dito po, mako-cover din na kayo ng ECC. So, yung bawa, nakagat kayo ng aso habang nagpapatrolya, work-related po, at maaari po namin kayong bigyan ng mga benepisyo. Parang yung aming driver nung nakaraan dito, may asong gala. Nakagat siya? Opo, 4 nakagat. Actually, hinanapan namin ng kung saan siya mabilis na makakapagpa-injection. Sa San Lazaro, usually. Opo, lang siya, nakatalikod siya, tapos may dumaan yung asong gala na nagdaano dyan, namamasyal. Napag-initan siya. Napag-initan siya. Itim-itim pa naman yung aso. 4 nakagat. Nakakatakot naman Oo yun. nga po. Nanggigil yata sa binti niya yung aso, Miss May. Sabi ko nga, ano nangyari? 4 nakagat, itigay. Naku, Miss May, dapat mag-file na po siya sa HR po ng DCRH, calling, i-file nyo po yung nangyaring aksidente sa inyong driver. Ayan po. At definitely po, I think, sure ako, 100% makakover po ng ECC. Ayun. At least ito, nangyari habang nasa trabaho siya. Ay, galing. Sige, sasabihin namin kay Mang JB Bedanya, nakikinig ngayon yun. Sir JB, mag-file kayo at hahanapan po natin ng paraan na ma-reimburse agad yung expenses na. Hinanapan talaga namin kung saan, kasi mahaba pila dun sa San Lazaro. Isang local LGU, kasi may mga LGU na nagbibigay kagad ng anti-rabies. Kaya, ayun, nabigyan siya. Opo. So, itong mga tapos, halimbawa, hindi siya nakapasok sa trabaho dahil syempre nagpapagaling siya. Yan po. May karampatang SSS at ECC benefits po na makukuha dapat si Sir JB. Ayan. Si Ma'am Gladys Lau, seaman po ang asawa ko. Nito lang po nakaraan linggo, dinala siya sa ospital sa Brazil dahil po sa pagkalason habang siya ay nasa barko. Pwede po ba kami mag-file ng easy claim kahit sa ibang bansa po yung pagkaka-hospital niya? Right, Miss Gladys. Actually, ang kailangan po natin dito magkaroon ng loss of income or loss of may pagkawala na nangyari sa inyong asawa. Kung halimbawa po, nung na-hospital po ang inyong asawang seaman, sagot po ni employer yung kanyang hospitalization sa Brazil, wala po kayo out of pocket, wala po tayo may reimburse sa inyo. Pangalawa po, kung hindi po nawala ng sweldo si inyong mister sa pagiging seaman habang pinapagamot po siya sa Brazil, hindi din po tayo makakapag-reimburse. So, kailangan po lagi may pagkawala. So, kung sakali naman po na kayo talaga yung nagbayad, kayo ang pinagbayad, or nakaltasan po ng sweldo ang inyong mister habang siya ay nagpapagaling or hindi nakakapagtrabaho, yan po ay cover ng ECC at maaari po naming bayaran ng loss of income niya at yung reimbursement po sa hospital niya sa Brazil. Ayan. Ito naman, sabi ni Ma'am Mirna Dulay, kailangan po bang maubos muna ang sick leave bago makapag-file ng sickness benefits? Ito po yung medyo special sa ECC kasi hindi po required na ubusin muna ang sick leaves. Opo, bago po kayo makapag-claim sa ECC. So, sa SSS po, totoo yan, kailangan po maubos muna ang sick leaves na binibigay ng inyong employer bago po kayo mabigyan ng SSS sickness benefit. Pero po, for ECC, hindi po yan required. So, mag-file pa rin po kayo ng inyong claim, lalo na po kung ito ay work-related.
Ayun. Ito naman, security guard po ang tatay ko. Aba, anak Ay. yung nagtatanong. Na-stroke po siya habang naka-duty at hanggang ngayon po hindi nakakapasok. Pwede po ba kaming mag-apply sa Easy Claim? At pwede po ba na ako ang maglakad ng application dahil hindi pa po makalabas ang tatay ko? Tanong po yan ni Miss Lovely Joy Rivera. Ganda ng pangalan. Oo nga, Miss Lovely Lovely. Joy. Miss Mm-mm. Lovely Joy, totoo po na kailangan yung lakarin kasi nga po nakakonfine ang inyong tatay sa ospital. Pero po pinapaalala po namin na ang SSS benefits po ay kailangan si employer ang mag-file para sa inyo. So ang i-follow up nyo po ay inyong HR representative or admin rep. Pero po dahil po nasa ospital pa or hindi po fully capable ang inyong tatay na mag-file ng kanyang claim, pwede naman po kayo as his authorized representative na makipag-coordinate sa inyong HR or admin. So, kailangan nyo lamang po dalhin kinakailangan requirements para sa application ay authorization letter na nagpapatunay na kayo po ang mag-aasikaso ng kanyang claim. So, ayan po, yan ang advice natin para sa Eto, pag-usapan na natin yung tanong na naputulan. Eto Oy. Naputulan po ako ng binti, 2 daliri sa kaliwang kamay nang makuryente po ako sa trabaho. Bukod po sa cash assistance, may matatanggap pa po ba ako ibang tulong mula sa ACC? Tanong po yan ni Blas Maya Maya. Ganda apelido. Oo nga, Miss May, Maya-Maya. Ngayon na ako nakarinig. Ibon na surname. Opo, kung kayo po ay private sector employee, bukod po sa SSS sickness benefit, makakuha din po kayo dapat ng EC disability benefits. Ang naputol po sa inyo ay binti at 2 daliri. Ano po, napakarami naman pong nangyari sa inyong katawan dahil po sa inyong pagka-aksidente sa trabaho. So, na kuryente. So, meron po tayong binibigay na buwan ng pensyon kung classified po kayo na permanent total disability or permanent partial disability. So, nagbibigay din po tayo ng carer's allowance dun po sa kailangan mag-alaga sa inyo habang kayo ay disabled na 1,000 pesos a month. At maliban dito, maaari po kayong kumuha ng EC voucher mula sa SSS para makapag-apply po kayo sa ECC direction ng rehabilitation services. So, nagkaroon po tayo ng pagkawala ng isang bahagi ng katawan. Pwede din po namin kayong bigyan ng prosthesis. So, isang binti po, leg prosthesis para po kayo po ay makalakad ulit. Kung hindi nyo pa naman po kaya na leg prosthesis, pwede po kaming magbigay sa inyo ng wheelchair or ng saklay para po makapaglakad Mobility. kayo. Opo, for your mobility purposes. At para po dito, mabibigyan din po namin kayo ng therapy services o rehab services para po makabalik kayo sa inyong normal na pang-araw-araw kahit na po wala na kayong 2 daliri at 1 binti. At eto din po, kung sakali po na dahil dito sa aksidente, hindi na po kayo makabalik sa trabaho, nagbibigay din po ang ECC ng livelihood assistance na 20,000 para po makapagsimula po kayo ng inyong napiling negosyo. So, pwedeng-pwede po kayong lumapit sa amin, lalo na po itong circumstance nyo na napaka-severe po o malala ang nangyaring pagkawala sa inyo. Ayun. Meron din tanong dito, katulad din ng tanong na to para po sa mga contractual workers sa gobyerno. Ayan, nagtatanong po, si Ma'am Celia Rodriguez, covered din po ba ng ECC ang mga contractual? So eto po sa government po ang tawag po namin dito usually job order or JO, no? So dahil po hindi kayo officially member ng GSIS katulad po ng Barangay Tanod, ni-request po namin na magrehistro po kayo as self-employed kung hindi po kayo nakarehistro. So self-employed member ng SSS para po makakuha kayo ng SSS benefits at EC benefits. May mga pagkakataon din naman, Miss May, na hindi naman po sila diretso na JO. Nagtatrabaho sila sa agency or subcontractor na legitimate subcontractor, dapat po si inyong employer ang magrehistro sa inyo sa SSS as employed member. So dahil dito po, kahit na kayo ay JO na under ng isang subcontracting agency, dapat considered po kayo na regular employees ng inyong employer at covered kayo ng SSS at ECC. Ayun. Doon po sa mga pupunta sa mismong opisina ng ECC, kailangan pa ba yan para daw po makapag-file ng claims o pwede nang online? Tanong ni Noel Jacinto. Sir Noel, so kung employed po kayo ng private sector at meron kayong employer, required po
ang inyo pong tanging daan para makapunta sa ECC ay dumaan po sa SSS, at para po makapag-file kayo sa SSS, kailangan nyo po ng tulong ng inyong HR representative or admin representative, o kung wala man po ng inyong boss, so sabihin niyo po sa kanila, kayo po ang naghuhulog ng aming monthly remittance sa SSS, sila din po ang may portal para po makapag-file po kayo ng SSS at ECC benefits. Ayun, sa kaugnay na tanong Idikay, si Jo Cadornigara, paano po kung nawala ng HR yung sinabit namin na medical report, hindi mahanap, na misplace? Ay, naku, kapabayaan. So, kasama dun sa opo. So, I'm sure po kung ang inyong medical record po ay galing sa isang hospital o isang clinic, sila po ay may permanenteng record dapat po nito. So, nirecommend po namin na kumuha po kayo ng bagong kopya nung inyo pong medical report. So, hindi naman po ito one time only. So, balik po kayo sa clinic nyo or sa hospital kung saan po kayo pinagamot or na-treat, at magbibigay po sila ulit dapat ng medical certificate, medical records. Ayun. 100% bang ma-reimburse ang medical o hospital bill ng mga employee na nagkasakit dahil po sa trabaho? Ayan, mas may importanteng malaman na ating mga manggagawa. Yes, Although mahalaga nagbibigay yan. po tayo ng medical reimbursement, hindi naman po 100% na out-of-pocket expenses yung ma-reimburse ng ECC. Depende po sa evaluation Opo. at sa ating pagkakasakit or pagka-aksidente. 30 to 60% po nito ang maaaring makover ng ECC para sa inyo. Ayun. May tanong lang dito, isingit ko lang ma'am ha. Yes, Miss Kasi May. nagkakagulo yung mga members ng Operation Tulong. Ay, gusto Sabi po natin. ni Karemo Dumangkas, yung isa sa aking mga team leader, nag-retire, kapag nag-retire ka na po sa SSS, paano ba to? 63 years old, na-cover pa ba ng ECC ng, paano ba? 63 years old. Teka lang, Technically, Miss pag voluntary members ka ng SSS, cover ka pa ba ng ECC po? Ayun, yung tanong. Yun muna. Okay. Naguluhan So, ako doon, oo, marami siya. I Teka think lang. maraming tanong si sir. Oo. So, una po sir, dapat i-check nyo, hindi kayo voluntary. Kailangan self-employed member po kayo ng SSS para magkaroon kayo ng ECC. So, dalawang klase po kasi yung ikaw mismo as an individual lang naghuhulog sa SSS. Pwedeng voluntary, pwede pong self-employed. So, pag voluntary member po, unfortunately, hindi po kayo covered ng EC. Pero po, Yun. kung kayo po ay self-employed member, kayo po ay maaari pa rin makakuha ng mga benepisyo. O eto, si Man ulit, nagbo-voluntary hulog sa SSS, sakop po ba ng ECC? Ay, sir, Seaman, dapat po yung inyong manning agency dito sa Pilipinas ang naghuhulog. So, dapat po hindi kayo nagbo-voluntary na hulog dyan. Pero po, may mga pagkakataon na nangyayari to, di ba po, minsan ang kontrata ng Seaman, 6 months lang po on board, 6 months na nandito sa Pilipinas. Opo. So, yung time na wala silang sakay or hindi sila employed, pwede po kayong magtuloy ng inyong hulog sa SSS, pero po ipatag nyo po ang inyong membership record as self-employed. So, halimbawa po, habang seaman kayo, syempre, seaman yung trabaho. Pagdating po sa Pilipinas, nagiging entrepreneur kayo. Halimbawa po, tumutulong kayo sa misis nyo sa negosyo niya, or kayo po ay sumasideline bilang Grab or delivery rider habang nandito kayo, i-register nyo po yung sarili nyo as self-employed para po tuloy-tuloy yung cover ng SSS at ECC sa inyo. Ayun. So, malinaw yun. Nako, ang dami pang tanong, Idikay, pero mukhang ubos na ang ating oras. Oo, salamat, Idikay, sa pagsagot sa ating mga napakaraming tanong. At syempre, oras na yata para i-announce natin yung ating mga winners. Meron ka na ba mga winners dyan, Idikay? Ay, Miss May, syempre kailangan sagutin muna natin yung easy question natin. Pero siguro Oo. dahil sa sobrang dali at sobrang obvious nung kasagutan, Yes. hindi na natin kailangang ulit-ulitin pa. Pero ang sagot Ano po, ang ating answer? ang ating easy answer ay work-related. Nako, Wow! tawag Sabi dyan ko, talaga. ito nga po sa likod namin. No? Oo, tawag dyan. Sell out. So, yun po ang sagot, work-related. Po. At congratulations po sa ating mga winners. At napansin ko lang, Miss May, dahil Women's Month, 3 kababaihan po ang nanalo. winner. Oo. Ang bilis? Talagang, Ang bilis sumagot? Actually, binubura natin yung mga boys. Hindi. Joke lang po. Hindi po namin binubura. Sila For lang the po whole month ba talaga. to? For the whole Buong month? buwan po wala si Yuel at wala po tayong winners na lalaki. Lalaki. Nagbibiro lang po kami. Biro lang, joke Opo. lang. So, ang winners po natin today, congratulations, Miss Lynn Galario. Ayun. Miss Maricor Angeles at Miss Lorna Gonzales. Ayun. Parang ang daming winners mula sa OT yun, ha? Mga manggagawa namin yun, ha? Ayun. Congratulations, syempre, Idikay, sa ating mga winners. At hintayin lamang po ninyo ang message ng aming pong EP, Executive Producer Miss Peachy Gonzales, para po sa inyong
prize. Ayan. At syempre, hindi matatapos ang ating program kung wala pong safety pabaon mula po sa ECC. ECC Safety Pabaon. At syempre po, hindi matatapos ang ating programa kung wala po tayong safety pabaon mula sa ECC. At dahil nagsiselebrate po tayo ng Women's Month, i-direct po natin yung ating safety pabaon sa ating mga kababaihang manggagawa. Lalo-lalo na po sa construction at mining industry dahil dapat po ang PPE na binibigay sa atin ng mga employers natin ay gender appropriate na Yes. PPE. So siguraduhin po natin, minsan po kasi sa mining or sa construction, ngayon meron ng mga minero at mga construction worker na babae. So minsan po yung PPE natin nakasukat para sa mga lalaki, so mas malalaki po yung sizes niya. At ang ginagawa na lang po ng ating employers, panglalaki na lang din yung sa atin. Kung hindi po tama ang sukat na naibigay sa inyong PPE, mag-request po kayo sa inyong employer na good fitting po sa inyo ang inyong PPE. Hindi naman po fashionable, hindi naman po pang runway yung ating isusuot, pero po dapat po tama po ang sukat para po hindi to mag-cause na aksidente sa inyong pagtatrabaho. At dahil ito on the side, Miss May, sobrang init ngayon at madalas yung mga sunog. So Opo. bukod po sa Women's Month ngayon ay month for Fire prevention. Fire prevention month. Regular po nating i-check ang ating mga fire safety equipment katulad po ng ating mga fire extinguishers, at kung sakaling wala pa po, sabihin niyo po sa employers niyo na bumili, at ito po ay requirement para sa inyong safety sa inyong mga lugar ng paggawa. Ayun, napakahalaga ng iyong safety pabaon, Idikay. At syempre, yan na po ang kabuuan. Bilis naman ng oras. Para ayoko pa matapos, Idikay. Oo nga, Miss Diba? May. Yan na po ang kabuuan natin ngayong araw na ito ng Miyerkules again para po sa ating naging talakayan sa Employees Compensation Commission. Idikay? At kung meron po silang mga karagdagang katanungan tungkol din po sa ECC or mga interesado po silang makakuha ng mga updates, kayo po ay pumunta lamang po sa aming Facebook page. Hanapin nyo lang po Employees Compensation Commission. At pwede din po silang bumisita sa aming website, so www.ecc.gov.ph. So para po makita nyo po yung mga updates namin galing sa ECC. Muli po, ako po ang inyong action woman, Idikay Velasquez, at kami po sa ECC ay naniniwala na ang pag-aalaga sa mga manggagawang Pilipino ay pag-aalaga rin sa ating bayan. At ito naman po ang inyong lingkod May Binauhan. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na araw ng Miyerkules. Dito pa rin po sa #ECC Work Related.